muna. Posible pong magkaroon pa ng pagdurog ng mga mamahaling sasakyan na illegal na ipinasok sa Pilipinas. Ayon po yan sa Bureau of Customs. Pero bukas na ngayon si Pangulong Arroyo sa panukala na isubasta na lamang ang mga sasakyan nakatutok sa ibang Maynila. Marami ang nanghinayang sa pagdurog sa mga milyong pisong sasakyan sa Subic. Sabi ng Bureau of Customs noon, posibleng patikim lang ito sa kanila'y sunod-sunod pang pagdurog sa mga sasakyang smuggled. Tulad ng mga BMW na ito at ilang pang mamahaling SUV na kabilang sa 14 na mamahaling sasakyan na nasabat mula sa isang Korean importer kamakailan. Meron pa raw mga Porsche, Ferrari at Lamborghini na 10 milyong piso pataas ang halaga, pero hindi ito ipinakita sa amin. In the meantime, there are still some legal processes which we have to hurdle. Ayon sa Presidential Anti-Smuggling Group o PASG, malawak ang sabuatan ng mga importer at taga-customs kasama pa ng mga politikong padrino nila. Hindi raw nidepensahan ni Customs Commissioner Napoleon Morales sa mga tiwaling tauhan sa ahensya. I don't have any objection filing of cases against those in cahoots with the smugglers. Kung meron po prima facie, why not? Because they are accountable officials. Patuloy rin ang computerization sa customs at sa pagtatapos ng taong ito, malaki raw ang magbabago sa mga proseso. Malapit na rin doon patupad ang pagpapadaan ng lahat ng container sa mga X-ray. If we are able to remove the face-to-face transactions, the exercise of uninformed discretion, I guess we should be able to minimize, if not eliminate, corruption. Pero si Senador Miriam Defensor Santiago nais imbestigahan hindi lamang customs, kundi maging mga politikong umunay sangkot sa smuggling. Pinag-iisipan naman ng Pangulo ang pagbebenta na lang sa mga kontrabando, imbes na sirain. Iban na rin nakatutok, 24 oras.